Ipinakikita nito ang realidad, ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa, sa mga nangyayari ngayon sa bawat pamilyang Pilipino. Nire-representa ni Tanggol ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya alam natin kung ano ang pinagdadaanan natin ngayon. Kasi pinakita natin yung hirap, yung kahirapan, paano lumaban sa sistema, paano mabuhay sa buong Kamaynilaan, sa buong Pilipinas. Kung sinasabi man nila na parang bakit puro karahasan, drama, nasa totoo ito naman talaga ang pinagdadaanan natin ngayon. Diba? Marami rin tayong pinapakita na mga good values. Ang kagandahan kasi dito sa Batang Quiapo, minsan kailangan may pakita yung mali o yung pangit o yung masama para mapakita natin yung kabutihan at para mapakita natin yung solusyon kung paano ang gagawin natin para matugunan natin ang lahat ng mga problema na nangyayari sa ating bansa. Kaya nagre-representa to o sumasalamin ito sa buhay talaga ng bawat Pilipino. Sinimulan ko kasi dito sa Batang Quiapo nung binubuo ko pa lang ito. Kumbaga, pinakita ko kung anong klaseng mga tao ang nabubuhay sa Metro Manila, lalong-lalo na sa lugar ng Quiapo, ng Tondo, at iba-iba pang mga Islam areas sa Maynila. Kumbaga, pinapakita natin yung struggle, ano yung kakulangan, paano dapat tinutugunan o sinusolusyonan ng gobyerno ang ating mga problema sa araw-araw, paano nabubuhay ang mga bawat tao. Yun yung pinaka-advocacy o adhikain ng buong show na para mamulat yung mga tao, para matuto tayo. Lalong-lalo na sa pagpili ng mga iboboto natin sa darating na eleksyon, sa mga taong mga mamumuno sa ating lugar o sa ating bansa. Sana sa pamamagitan ng programang ito ay may natutunan ng mga tao. Namulat sila, nakita nila kung paano tayo niloloko, kung paano tayo pinaiikot ng mga politician, paano yung sistemang nangyayari sa buong Kamaynilaan. Maraming uri ng paggawa ng teleserye o ng pelikula. Maaari tayong gumawa ng isang teleserye na drama, comedy, romance na makapagbibigay lang ng entertainment sa bawat manonood. Pero sa buhay ngayon, sa lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa at sa buong mundo, kinakailangan mo i-educate yung mga manonood. Yun na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kung wala man ako sa mga rally, kung wala man ako na doon sa mga lugar na kikipagdebate, kumbaga mayroon akong sariling platform para ipakita ang realidad na nangyayari sa ating bansa. At ito yung adhikain naming lahat. Sa pamamagitan nito ay makapagbigay ng kaalaman o ng dunong o matuto ang mga manonood natin, especially ng mga kabataan, na mamulat tayo sa nangyayari na sistema o nangyayari sa ating paligid, lalong-lalo na sa mga politician na napapanood naman natin everyday sa bawat balita na pinapanood natin sa ating mga telebisyon. Sa bawat tao naman may responsibilidad tayo sa ating kapwa, sa ating bansa. Ako sa pamamagitan nito, sa aking kakayanan, sa maliit kong pamilya, sa maliit kong produksyon, ito yung nakikita kong tanging paraan para makatulong ako sa ating bansa. Yun yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw kung ba't ako gumigising. Nagbabaka sakali ako na baka sa pamamagitan ng programang ito ay magising ang mga tao, mamulat ang mga kabataan, para sa susunod na eleksyon, matuto na tayo. At may mangyari na sa ating bansa at sa mga susunod na iboboto natin bilang tagapamahala ng ating lugar o ng buong Pilipinas. Wala naman dahilan para lumaki ang ulo para sa akin. Kasi sa simula't simula pa lang kahit nagsisimula ako sa indie films, alam ko ang ginagawa ko ay trabaho lang. Naghahanap buhay lang ako. Pero gusto ko sana sa trabaho ang ginagawa ko, kahit papano, may nakocontribute ako para sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga tao. Sabi ko nga, hindi lang sa pamamagitan sa pagbibigay ng trabaho o tulong sa kanila, kung hindi sa pamamagitan ng show ko, ay may itulong ako or may maiambag ako sa lahat ng mga Pilipino sa pamamagitan at sa pagbibigay ng kwento. Kasi alam naman natin na napakalaki ng impluwensya ng telebisyon para sa ating mga manonood, sa lahat ng mga tao. At ito ang ginagamit ko para mamulat sila. Hindi man directly, wala tayong sariling pinatatamaan, pero ang binibigay natin ay yung halimbawang nangyayari sa ating kapaligiran. Yung nangyayaring korupsyon sa ating kapaligiran. Minumulat natin sila na sana, hindi lang sa balita, kundi sa panonood ng telebisyon, ng teleserye, ay natututo tayo dito at unti-unting tumatalino ang lahat ng mga Pilipino. Si Jesus Nazareno Montenegro ay simpleng tao. Nangarap, lumaban sa buhay, hanggang sa nagtagumpay. Pinakita ko yung isang ordinaryong tao na walang imposible. Alam mo, kapag gumawa ka ng tama, nagsumikap ka, lumabang ka ng patas, hindi ka magkakamali, lalong-lalo na kapag kumapit ka sa Panginoong Diyos. Si Jesus Nazareno Montenegro, sa totoo lang, sinalamin ko yan sa totoo kong buhay. Bilang si Rodel, bilang si Coco Martin, kasi naniwala ako na ang pagsusumikap, ang pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, pagpupursigi sa buhay, sa trabaho, at pagrespeto sa kapwa, walang dahilan para magkamali ka. Kasi ako, katulad ko, hanggang ngayon, pag tinanong mo ko, hindi ako maalam. Kasi kahit nung nag-aaral ako, hindi ako studious na estudyante. Bulak-bulero ko, maloko ko. Pero ang puso ko, gusto ko may mangyari sa buhay ko, sa pamilya ko,
Nangangarap ako na balang araw sana mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. Kaya ako nagsumikap. Which is ganun din si Tanggol. 'Di ba? Maliman yung kinalakihan niya, maliman yung kinamulatan niya. Pero nakita niya ang pagkakataon para magbago. Nung nakita niya yung pagkakataon para magbago at nabigyan siya ng oportunidad, inayos niya yung buhay niya. At hindi lang yung buhay niya, kundi yung komunidad niya at ang buong nasasakupan niya ng buong Maynila. Which is, ako din, bilang isang tao, hindi ko lang inayos ang sarili ko, hindi ko lang inayos ang pamilya ko, kung hindi sinusubukan ko na makatulong sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking trabaho, tinutulungan ko mga kasamahan ko sa industriya na hilahin, na mabigyan ng pagkakataon na sana maging kagaya ko rin sila, na mamulat at magsumikap para magkaroon ng direksyon at maayos nila ang kanilang pamilya. Kahit sa maliit na pamamaraan nito, sa abot ng aking makakaya, yun ang ginagawa ko para makatulong ako sa aking kapwa at sa aking pamilya. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi sa pagtutulungan ng lahat ng mga production, ng mga staff, crew, directors, actors, sa lahat ng mga promo team, sa ABS-CBN, sa lahat ng mga boss namin, kung hindi sa pagmamahal ng mga tao na sumusubaybay, nanonood at nagtitiwala sa amin. Kayo po ang nagiging inspirasyon namin sa araw-araw, kayo ang nagbibigay ng lakas ng loob para tumayo, gumising, bumangon kami at maghanap buhay. Hindi lang po ito trabaho para sa amin. Ginagawa namin to kasi meron kaming advokasyon na makapagbigay ng saya, ng impormasyon, makapagbigay ng kaalaman para sa mga manonood. Na sana sa pamamagitan ng Batang Quiapo ay nakapagbigay kami ng hindi basta-basta makakalimutan na programa ng lahat ng mga Pilipino. Sana meron kaming naiwan kahit konti na makapagbibigay ng inspirasyon para sa bawat Pilipino na lumaban, matutong mangarap at magsumikap. Kagaya ni Tanggol, ang lahat ng mga Pilipino, basta wag lang mawalan ng pag-asa, sigurado may mangyayari at maaayos pa rin natin ang ating bansa. Sa ating mga minamahal na mga manonood at taga-subaybay ng FPJ's Batang Quiapo, maraming salamat po. Ang laban ni Tanggol ay laban ninyong lahat. Ang tagumpay ng kanyang kwento ay inspirasyon ng kwento ng bawat Pilipino. Sana po ay patuloy nating isapuso na lumaban, magmahal at magmalasakit sa kapwa, tulad ng nais naming ihatid sa aming teleserye. Ipagpatuloy po sana natin ang sigabo ng ating damdamin sa huling linggo ng FPJ's Batang Quiapo. Huling gabi na. Kina tayo ng impyerno! Huling laban na. Magtatanggol. Hanggang sa huling hininga. Para kay David! Para kay Santino! Para sa buhay ko! Nasinira mo! Ay, mahal. Mahal kita.